Kaya bang palambutin ng pagmamahal ang matigas na puso ng ama para sa kanyang anak na bakla? Yan ang nasagot sa paghaharap ni Yuri at Tatay Marcos. Narito ang kanilang kwento. Gusto niya po akong maging isang tunay na lalaki. Ginawa ko din naman po lahat, pero Tito Boy, talagang pusong babae po talaga ako. Simula po nung natanto niya sa akin na isa akong gay, hindi niya po ako minahal. Parang tinakwil na lang po niya ako na wala akong anak na bakla. Sinasabi niya ito sa'yo? Yes po, Ano ang Tito sinasabi Boy. niya eksakto? Umalis ka dito, wala akong anak na bakla. Lumayas ka dito dahil isa kang salot. Mahal ko ang tatay ko. Kahit nasabihan niya ako na wala akong anak na bakla, salot, dapat mamatay. Yun po ay dapat tanggapin ko po, Tito Boy. Nasabi ko na sa kanya na kahit anong sabihin niyo sa akin, mahal pa rin kita. Nung bata pa po ako, nakaranas po ako ng bugbugin niya ako, isa ko, tsaka niya po ako pinapalo-palo. Tapos tiniwarik niya po rin ako sa punong mangga. May 5 lengguwahe ang pag-ibig at wala dito ang pananakit. Saan ang gagaling ang ganitong klaseng pagmamahal ni Tatay Marcos? Narito ang kanyang panig. Gusto ko nga maituwid ang kanyang pagkatao, maging tunay siyang lalaki. Ayaw ko kasi nang mayroon ako anak na bading. Pero tatay, may babae, may lalaki, may bakla, may lesbian. Alam ko po yon. Ang akin po pananaw, isa lang kasi ang sa ng Biblia ay 2 klase. Isang tunay nga lalaki at isang tunay nga babae, walang alanganin. Ayaw ko po kasi, Tito Boy, yung nakikita kong kimbot-kimbot pag lumalakad, yung ginagaya niya mga galaw ng mga babae. Ang gusto ko, maging tunay siya nga lalaki. Kung anong galaw ko nung araw, nung kabataan ko pa, yun ang gusto niya. Pero tatay, tunay na tao ang iyong anak. Huwag natin lagyan ng kasarian. Alam ko po yun, Tito Boy. At ang tao po ay iginagalang, ang tao po ay hindi sinasaktan, ang tao po ay may karapatan. Gusto ko po madisiplina yung mga kamalian niyang gawa. At para sa iyo, yun ang pamamaraan ng pagdidisiplina. Yun po ang dapat kong gawin kasi hindi naman siya nakikinig sa akin. Naubos yung pera niya sa barkada at hindi umuwi sa pamilya. Pag-uwi sa bahay, lasing. Tapos pag tinanong ko saan ka galing, hindi kumikibo. Siguro na asar sa akin, sabay alis. Kaya doon ko minsan napapagbuhatan ng kamay yun. Disiplina lang sa kanya. Hindi ka naluluoy, hindi ka naaawa. Naluluoy man ako, Tito Boy. Kaya lang, siya naman, hindi rin naman sa akin na luluoy. Ano mahimo ko doon? Mahal niyo ho ba ang inyong anak? Mahal ko po siya, Tito Boy. Kaso, nararamdaman ko nga, parang hindi niya ako mahal dahil ayaw sumunod siya sa mga pinapayo ko sa kanya. Dahil ang hinihingi niyo naman po, tatay, ay baguhin ang kanyang pagkatao. Kung masusunod lang lahat ng kagustuhan ko, yung pagiging bakla niya, pwede ko i-adjust sa sarili ko. Tatanggapin ko. Kaya lang gusto ko magsumikap siya magtrabaho. Hindi yung puro barkada na lang. Paano mahahawakan ng kamay na bakal ni Tatay Marcos ang puso ni Yuri? Narito ang kanilang paghaharap kasama sina Kuya Alan at Ate Pia. May duda ka na mahal ka ng tatay mo dahil kung paano ka tinuturing. Pero nung tinanong ka, mahal mo ba tatay mo? Wala kang pause. Yes, mahal ko tatay ko. So I just want to honor you na despite lahat ng naramdaman mo, 100% mahal mo tatay mo. Yes. Yung sinabi nga ni Kuya Boy na, tatay, hindi ba pwedeng hindi ka agree sa choices niya pero mahal mo pa rin siya? So, can I start there, tatay? Mahal mo ba ang anak mong si Yuri? Mahal ko po siyempre yan dahil anak ko yan. Kaya nga lang, gusto ko sundin din yung kagustuhan ko nga para sa kanya din. Yuri, narinig mo na mahal ka ng tatay mo. I'm just making the point that you can love the person kahit na hindi mo gusto yung choices niya. Klaro yung batas ngayon. Iba yung abuse, iba yung disiplina. Well, 28 na siya ngayon, so ibang usapan na. Talagang hindi mo siya pwedeng paluin na ngayon, tay.
ang point ko, Tay, meron kang karapatan kung ano yung values na tinuturo sa kanya. Pero, especially pag adult na siya, meron na siyang karapatan to make his own choices. Since binanggit mo yung Bible, nasa Bible din kasi na mahalin din yung iba eh. Respetuhin din eh. Pinilit ko rin pong maging isang lalaki. Nagkarelasyon na ako ng isang girl. Sinubukan ko rin pong magjowa ng tomboy. Para mapatunayan ko sa tatay ko na gusto kong maging lalaki. Then, nagjowa na rin ako ng straight, tapos gay, bi. Halos lahat sinubukan ko na sa aking sarili. Pero nantag pa rin yung pagiging isang bakla ko na sana matanggap din ako. Sinabit niyo siya ng patiwarik sa puno. Nilagay niyo ho siya sa sako. Binubugbog niyo. Wala ho yatang batang makakasurvive nun. Bakit ho kaya siya naglalasing? Sige, pwede nating sabihin na gustong magbarkada. Pero tingin niyo ho ba, meron siyang nilalayuan na problema sa buhay niya? Meron ho kaya siyang gustong makalimutan? Kung talagang dala yun ng pagmamahal, kaya niyo ho bang sabihin sa kanya na makaramdam naman siya for the first time in 28 years ng pagmamahal? Na galing sa inyo? Anak ko, ano man nagawa ko sa'yo noon, mapagmamalupit laban sa'yo, hindi ko na ulitin kahit kailan. Unti-unti ko rin matatanggap yun yung katayuan mo bilang bakla. Magtulungan na lang tayo. Habang mayroon pa ako natitirang lakas dahil hindi naman ako pabata ng pabata. Para magpanibagong buhay tayo, magsama-sama na lang tayo sa bahay. Kasi ako, hindi na rin ako tutulog doon sa bahay natin. Lumayo ako dahil sa, laki ng problema. Kaya gusto ko ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Para ipakita ko rin sa yung pagmamahal ko sa bilang anak. Hindi ko na ulitin yun. Sinsya ka na. Hindi na kita sasaktan. Igagalang ko na laging pagkatao mo. Sa akin pa, masasabi ko lang sa'yo, sa hirap na dinanas ko nung bata pa ako sa'yo, sa pananakit mo, hinahayaan ko yun dahil lagi nasa isip ko, mahal ko ang tatay ko. Tandaan mo pa, mahal na mahal ko kay ni Mama. Hindi ko na lang sa'yo pinaparating na kada may sakit ka, pumunta ka sa mga hospital. Ako ang nagpo-provide ng pera. Di bali nang mawalan akong maging okay lang kayo ni Mama. Dahil ako nagtatrabaho, pero para sa inyo, dalawa ni Mama, hindi para sa akin. Tanda mo, mahal na mahal kita. Ano ang ebidensya ni Claire para akusahan ang pinsan niyang si Grace ng pagiging kabit ng kanyang tatay? Ang kanyang mga nalaman, inilatag niya sa ating interrogation room. Anong reklamo mo? Si Grace Neresina po, yung nanakit po sa akin. Sa iyong pagkakaalam, bakit ka sinaktan? May issue na po, yung tawag po siya ng tawag kay Papa. That time po, nagkaroon na po ng screenshot ng smart padala, confirmation po na nagpadala ang papa ko sa kanya. Nang? Pera. Yun pa lang po yung pinag-umpisahan. Diretsahin kita, Claire. Nagsususpensa ka ba na may relasyon ang tatay mo kay Grace? Noong una po, hindi. Yung kapatid ko na si Rose Ann Nasayaw ang nakahuli na nagkikita po sila sa dilim. Doon po sila nagpart ng tatay ko. Ilang beses nagkita si Grace at saka ang tatay ninyo? 3 beses na gabi. After po nung magkabaranggayan po sa Lower Bicnutan, nagkaroon po sila ng agreement 3 na once na nagpadala po ulit si Papa ng pera na hindi po alam ng mama ko, i-consider po
ng mama ko na may relasyon sila. Pagkatapos ng pirmahang ito. Nakakuha po kami ng resibo na nakalagay po GCash number mismo ni Grace. Okay, so kailan yung pinuntahan sa bahay si Grace para kausapin? Ano bang intensyon nyo noong... September 6 po, nung mahuli na namin, ang gusto ko pong mangyari is kausapin yung bayaw ko at yung kapatid ko kung anong nangyayari, bakit kailangan ang asawa ko ay nagsusuporta ng pera sa kanya. Dahil ang nanay ni Grace ay kapatid niyo po. Opo. Yun po yung ginawa namin, pinapasok kami ng kapatid ko. Nag-uusap po kaming dalawa, biglang dumating po si Grace, pinagmumura na po kami lahat. Ito po, sinaktan niya. Ako po binato po ng bag, yung tiyan ko. Okay. Tapos po, sinipa po yung kinauupuan ko. Bumagsak po yung inuupuan ko. Pamangkin ko po yun eh. Bakit kailangan hindi ko malaman? Pag ako sumasagot, pinapatay niya cellphone. Ay one time po nahuli ko. Ako po yung sumagot ng cellphone, naka-silent po, naka-vibrate lang yung cellphone. Isinuksok po sa ilalim ng rep. Narinig ko po nagba-vibrate, may tumutunog. Ang husband ko po, nasa CR. Number lang po nakalagay doon, hindi po naka-phone book yung number ni Grace. Ang ginawa ko po, ni-loudspeaker ko agad bago ko po inilapit sa tenga. Sabi po ng husband ko, hello. Sabi po nung pamangkin ko, ako to, andyan ba si ante? Pag sabi nung husband ko na oo, andito. Sige na, pinatay na po agad. Anong mga ebidensyang hawak niyo po? Yung tawagan nila, yung pag-uusap nila, mahal. Mahal. Paano ho ito? Text ho ba ito? Ano po, recorder po. Recorder Ay, po, naka-record sir. Naka-record ito. po. Kasi po, nag-set up po kami ng recorder sa loob po mismo ng taxi ni Papa na hindi niya po alam. Doon na po namin na-confirm na talagang may relasyon silang dalawa. Umamin din po yung asawa ko sa akin. Umamin sa'yo si Tatay Richard na... May nangyari sa kanila. Umamin po siya. Noong araw pa man po, talagang babaero na siya. Inamin niya po yun sa akin. Hindi porke kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, kahit sarili niyang tiyahin. Aalisan niya ng asawa. Kukunin niya yung pagkain na naisubo na namin. Dudukutin niya pa para lang mapunta sa kanya. Ang matitinding bintang ni Claire, sinagot naman ni Grace. At ito ang kanyang mga depensa. Sa akin po, wala naman po kasing katotohanan. Talagang totally sobrang close ko lang po talaga sa chewin ko dahil ilang taon po silang nanirahan sa amin. Halos siya na po yung parang kinilalang tatay ko. Kasi ang tatay ko po kasi most of the time po is wala sa bahay. Kasi po siya, jeepney driver. Nakipag-usap talaga ako kay Tito Richard. Sinabi ko po sa kanya, hindi ko na kaya ginagawa na mag-iina mo. Kasi siya lang naman po talaga ang dapat kong kausapin. Kasi siya yung involved. Dalawa kami. Yung video that time na sinundo ako, may videohan nila kami. Bakit hindi ka nagdire-diretso dun sa loob ng taxi para nakita mo kung ano talagang ginagawa namin? Kung talagang gusto mo ng ebidensya, dapat lalapit ka eh. Habang nagbibideo ka, papalapit sa amin. Pero doon ba kayo pumunta sa isang madilim na lugar? Opo, madilim siya, pero yung lugar po na yon is parkingan talaga. Katabi lang po ng police station sa amin. Kung talaga may gagawin ko, bakit doon kami tutukay? Sa tabi ng police station. Okay, ano ang inyong napag-usapan? Anong sabi ni Tatay Richard? Ganun daw po kasi talaga kakitid ang utak ng asawa niya. Yung mga resibo, Totoo yun. Inutang ko po yun. lahat yun totoo. Totoo yun. Kasi pag may mga times na nagkakaroon ako ng problema sa pera, sabi ko baka may extra ka dyan, Kel. Pera naman ako. Nagbabayad ka ba sa inuutang mo? Opo. Minsan, oo. Sabi niyo, kahit di mo nabayaran yan, ganun siya. Nanakit ka daw. Nabato po siya ng bag, pero ang tinamaan. Ang tinamaan po, pagbato ko ng Kapatid bag, ko, yung yung anak ng kapatid bunso. ko. Nandun po kasi yung bugso ng galit. Pagpasok ko sa bahay, minura ko sila. Sabi po, anong ginagawa niyo dito? Kayo ang sumira ng pamilya. Diba? Kayo ang sumira ng pamilya ko, tapos ngayon papakita kayo sa akin. Maanghang ang mga binitawang salita. Mas magbabaga pa ang mga ito sa part 2 ng harapan ni Claire at Grace kasama ang kanilang mga ina at ang tatay na sinasabing kalaguyo ng pamangkin. Dito lang sa Cayetano in Action.